Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating ikalawang bahagi ng instructional video na kung saan ipapakita ko ang actual na pag-fill out ng answer sheets na kadalasan pong ginagamit sa mga pagsubok kagaya po ng NAT, ng licensure examination for teachers, ng mga board exam, at particular na po ngayong gaganaping A&E or Accreditation and Equivalency Test. At ito pong material na gagamitin ko ay base lamang po ito sa ating pagtatanong at pagsasaliksik sa mga estudyante po o mga learners po ng ALS. So hindi po ito yung actual na answer sheets na ginagamit. Ang mga datos po na nandito ay kadalasan na makikita po sa mga answer sheets. So tunghayan po natin ang actual na video ito. Bago po tayo mag-umpisa, siguraduhin po natin kung kailan tayo gagamit ng ballpen at kailan po tayo gagamit ng lapis. Kasi kadalasan po, dito sa examinees tab, ito po yung binibigay sa inyo, ay ballpen po ang ginagamit. Dito naman po, lapis. Pero kung lapis po ang ipapagamit sa atin, sa lahat po ng parte, mas mainam po para hindi kayo maguluhan. So dito na po tayo. Halimbawa po, ang pangalan ko ay Carlo J. Cardenas, yung middle name ko, at Uy ang apelyido ko. So, ibig sabihin, dito ako mag-uumpisa sa last name ko, isusulat ko muna ang Uy, kasi yun yung apelyido ko. Carlo J, para sa aking first name. Dalawang pangalan ko. And C, para sa Cardenas. Dito naman po sa grade, sa name grade, isusulat po natin grade po itong mga kahon-kahon at saka bilog-bilog. Bawat kahon po ay isang titik lamang ang katumbas. Hindi po pwedeng dalawa. Ayan. Uy. First name ko, Carlo J. Space. Tapos letter C. Kung ano pong titik yung nakasulat sa taas, yun po yung titik na hanapin natin sa bilog sa baba. Letter U. At yun din po ang lalagyan natin ng shade o ng pangkulay na itim. Ito pong lapis o monggol ang gagamitin natin. Bawal po tayong sumobra, bawal pong kumulang, at bawal din po ang check, bawal din po ang X, bawal din po ang period. Dapat po kompleto. Makikita naman po ninyo sa panuto sa marking instruction dito sa gilid. Tapos na po tayo sa last name, sa apelyido. Dito na po tayo sa first name. Hindi po tayo pwede mag-umpisa sa susunod kaagad ha. Lalagyan natin ng espasyo tapos dito makikita po natin merong linya. So doon po tayo mag-uumpisa para sa iyong first name o pangalan. Hanapin po natin ang letter C kasi ang pangalan po natin ay Carlo. Letter A, bilugan po. Magsusobra. Kung matulis po yung lapis ninyo, maaari naman pong ayusin para hindi po mapunit o mabutas yung ating answer sheets. Letter L. Mas mainam pa rin na nagtatanong sa inyong mga examiner para hindi po kayo maguluhan. Ayun. Spasyo po, tapos letter J para sa pangalawang pangalan mo. Letter A. Kung sakali po ay lumampas, maaari naman pong burahin ng dahan-dahan lang para hindi po mapunit o madumi yung papel ninyo. Iwasan pong basa ang mga kamay, especially yung mga basain yung kamay. Kumuha po kayo o magdala po kayo ng mga panyo o tissue. Tapos na po tayo, middle name na po tayo o middle initial, letter C. Ayan. So, tapos na po tayo sa pinaka-basic. Ito po kadalasan na makikita natin sa mga answer sheets. Dito naman po tayo sa learner's reference number. Ito po yung binibigay sa inyo ng mga facilitators. Halimbawa po ako, 1228, 3, or 886, 154862. Ito po ay ginawa ko lang, hindi po ito yung tunay na LRN ko. Ang LRN po ay nakukuha sa Learner's Information System. Tapos, ang bawat pong estudyante ay meron pong unique na LRN. So, ibig sabihin, ikaw lang po ang meron yan. Ayan. So, 1,
Tapos dito tayo sa 2. Huwag po tayong lalampas. Pag lumampas po, pwede naman magbura. Pero dahan-dahan lamang po. Huwag din kukulang. 8. 8. 6. 1. 5. 4. 8. 6. 2. Yan. So, nakompleto na po natin yung ating LRN o Learner's Reference Number. Dito naman po tayo sa birthday natin. Halimbawa, March po ang birthday natin. March 13, isusulat po natin ang 13. Tapos, 2000. So, 20 yung pinakahuli lamang po na dalawa. So, hanapin din po natin yung katumbas na bilang doon sa bilog. At yun din po yung kukulayan natin. Ayan. Siguraduhin po natin na yung impormasyon o yung datos na ating binibigay, ito po yung makikita sa ating PSA o ito po yung live birth natin. Tapos, meron ditong katanungan na when did you finish ALS program? Kailan po kayo nagtapos? So, sa kaso po namin, natapos po kami noong April 30. So, isusulat po nila dito, 30, ngayong taon, 2020. So, ang pinakahuling bilang po na numero, so 20. Ayan. Tapos 20. Dito, meron tayong tanong na ALS delivery mode. Module po ba? Home tutorial? Sa bahay lang? O nagkikita-kita kayo? 1 to 2 meetings per week? Isa o 2 beses sa isang linggo? So kami po, nagkikita-kita kami kasi ito naman ay nangyari noong bago pa ang pandemic, 1 beses hanggang 2 beses kada linggo. So dito po tayo mag-shade. Depende po kung kailan kayo nagkikita. Kung modular po kayo, modular po. Kung home tutorial, kung sa bahay lang, home tutorial po. Ang provider po natin ay DepEd, ang ALS. At dito po tayo sa gender. Unahin natin ito. Gender po, kunyari ako, lalaki, M. Tapos type of community, dahil ang katarman naman po ay nasa urban na o progresibo na, parang syudad na po. So dito tayo sa urban ko. Pag may malalaking building, merong mall, urban po. Kung rural naman po, ito yung mga lugar na hindi pa masyadong progresibo po. So pakitanong na lang po sa inyong mga examiner, sila po ang makapagbibigay sa inyo ng impormasyon. What is the highest grade level did you pass in a formal school? Ano daw po yung natapos ninyo sa formal school? Halimbawa po, ikaw ay grade 5 lang, isi-shade mo ang grade 5. Depende po sa kung ano yung natapos ninyo ha. Kasi meron naman pong grade 7 o first year, grade 8, depende po. Ilang beses po kayo nagkaroon ng history ng pagtatrabaho o kung ilang trabaho na po ang inyong nagawa. Basa po ito doon sa test booklet siguro o maaari naman ay itanong na lamang po sa inyong examiner. Tapos, so dito hindi lang muna tayo mag-check kasi hindi naman po tayo sigurado. Dito na lang po tayo sa what else learning materials do you have access to? Ibig sabihin, anong gamit sa pagtuturo ang meron kayo? Kompletong set of ALS module? Kompleto ba ang mga module? Incomplete? Hindi masyadong kompleto? Complete ALS module with other books? Meron kayong kompletong module tapos may mga libro pa? Or meron kayong ALS module, may mga libro at may mga video CDs pa? So sa amin pong kaso, meron lamang po kaming kompletong module. So dito po tayo mag-shades. Tapos dito sa civil status, single po kung wala pa kayong asawa, married po kung meron, separated kung hiwalay, widow o widower kung namatay po yung asawa ninyo. Dito naman, how do you access learning materials? Facilitators bring them, dinadala ng facilitator ninyo. Gamit lamang sa loob ng CLC, hindi pwedeng dalhin. Or hinihiram ninyo tapos sinasauli pagkalipas ng ilang araw. O meron kayong sarili. So sa kaso po namin, meron kaming
module, kaya lang, pinapahiram lang at sinasauli din makalipas ang ilang araw. So, dito po tayo. And dito tayo sa how often did you met your facilitator. Ilang beses daw kayo nagkikita-kita. So kami, once a week, isang beses sa isang linggo, hanggang 2 beses pa nga. So twice a week, kung 2 beses. So pwede din twice a week. So dito tayo sa twice a week. Kung 2 beses sa isang linggo. So twice a week. Ayan. Kasi dito sa Katarman, twice a week kami. Sa mga barangay, once a week. So depende po. Tapos, dito sa signature over printed name, dapat isusulat niyo po muna yung unang pangalan, Carlo. Dapat malalaking titik po lahat. Kasi ito yung kadalasang mali ng mga estudyante. Isusulat nila, pipirmahan sa taas, pero hindi naman po malaking titik lahat. So siguraduhin po na nasa gitna, pwede nating i-adjust. Wait lang. Tapos siguraduhin pag nagbubura po na hindi mapupunit. Yan. So, Carlo J. C. Uy. Tapos, pipirmahan daw. So, pirmahan natin sa taas. Yan. So, dito po nagtatapos ang ating video na ito sa kung paano po i-fill out ang answer sheets. So, huwag kakalimutan po na i-share, i-like, at mag-subscribe sa video ito. Maraming salamat po.